Maligayang pagbati po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa lahat ng ating mga kapatid na nag-aaral ng Sabbath School Lesson. Ito po si Pastor Brian Tolentino at bago po pag-usapan ang Apokalipsis at ang Diyos na inihahayag sa loob nito, nais ko po na hingan ng isang maikling panalangin. Ang bawat isa sa atin, tayo po yumuko, tayo po manalangin. Nakila po namin Diyos, Panginoon, inihiling po namin muli ang inyong banal na presensyang sangsuma amin upang sa aming pag-aaralan ay maging makabuluhan sa amin ang bawat salitang aming maririnig. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pakikisama at sa inyong mga pangako sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito po yung pangalawang leksyon na ang ating pong pag-aaralan ay paano po ba ipinapahayag o paano po ba nagpahayag ang Panginoon ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga kapahayagan o apokalipsis ng kanya pong kalooban. Ito po ay nasusulat sa Hebreo 1:1 at 2. Ang sabi po, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. So, kung papansinin po natin, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ipinahayag ng Diyos ang kanyang banal na kalooban. Pero, sa mga huling araw, ito po yung sinusulat ni Pablo, ang sulat na ito, ay ipinahayag naman niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak. In fact, mga kapatid, ang buong kasulatang ito ay kapahayagan ng kanyang anak. Nasa pamamagitan ng kasulatang ito, inihahanda ang mga tao patungkol sa pagdating ng kanyang anak. At ganun din sa mga huling araw, kahit nababasahin natin ang salitang ito, ito'y nagpapahayag pa rin sa hindi sa unang pagdating ng Panginoon, kundi nagpapahayag din naman ng pagdating ng Panginoon sa ikalawa o kahit sa ikatlong paraan. Mga minamahal po namin mga kapatid, paano po ba natin itinitreat o paano po ba natin itinuturing ang kasulatan o salita ng Diyos? Kung papansinin po natin sa gaano po ba kahalaga ito para sa atin bilang mga mananampalatayang naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Basahin natin sa 2 Pedro 1:19 hanggang 21. At kami ay mayroon lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso, na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangauudyukan ng Espiritu Santo. Ang pinakamalaking purpose po ng Panginoon kung bakit ibinigay niya ang propesiya sa bawat propeta ay ipahayag ang kanyang sarili. Ito'y kagaya ng pagsusubaybay mula sa isang maliit na liwanag tungo sa mas kagilagilas na liwanag hanggang sa mahayag ang bukang liwayway ng katotohanan. Alam niyo mga kapatid, nabuhay ang ating mga magulang mula kay Adan sa isang matinding kadiliman na halos isa na lang ang natitira. Naalala niyo sa panahon ng baha at sa panahon ni Abraham, sa panahon na ang buong sanlibutan ay nag-ahari ang kadiliman. Subalit paunti-unti ay pinagtiyagaan ng Diyos ang kanyang bayan, kahit na matigas ang kanyang ulo, hanggang sa maipahayag ang ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng 12 alagad ay maibalik uli ang katotohanan. At sinikap na ni Satanas na sa pamamagitan ng iba't ibang mga estado, iba't ibang mga bansa, ay lipulin at patayin ang lahat na may dala-dala ng katotohanan. Subalit ang katotohanan ito'y lumawig hanggang sa masakop nito ang buong sanlibutan, na ngayon ay tangan-tangan ng bawat mananampalatayang nagbabasa ng Biblia at may pananampalataya ng Panginoon Kristo. Tumutupad ng kanyang kautusan. Ito ang liwanag na ipinapahayag ng Panginoon na nakapagtuturo sa atin tungo sa kasakdalan. Ito po ay nakasulat sa 2 Timoteo. Sa 2 Timoteo 3, ang talata ay 16. Pansinin natin kung gaano kahalaga para sa Panginoon na ipahayag ang kanyang banal na kalooban upang maihanda ang kanyang bayan.
ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So ang kapahayagan ng Panginoon sa kanyang bayan, kahit ang mga propesiya, ang lahat na sa pamamagitan ng inspirasyon ng Banal na Espiritu ay inihayag sa ikatututo ng bayan ng Diyos. Maging ito'y pagsaway, pagtuturo, pagsansala, ay ito'y sa ikasasakdal ng bawat may takot sa Diyos. Ay kung papansinin natin na gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay para maihanda lang ang kanyang bayan. Pero merong kaukulang consequences ito sa talat 3:12. Oo, ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. So, kung babasahin pala natin ang Biblia at isa sa kabuhayan natin ng buong kabanalan at kasakdalan, mag-i-expect tayo na tayo magbabata ng ng pag-uusig. So, kabilang sa malaking tunggalian na ito, na ipanindigan natin ang katotohanan ng alam natin. Bakit? Darating ang araw na hindi mamagalingin ng mga tao ang makinig sa tamang aral, kundi ito'y pag-uusigin nila at kung hanggat maaari ay lipulin nila ang sino mang nagsasalita ng katotohanan. Kaya bahagi tayo sa malaking tunggaliang ito at ang ating Panginoon Jesucristo man ay sinawata o tinalo ang demonyo. Ang sabi niya sa Mateo 4:4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa ating Panginoon Jesucristo o nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. Mapapansin po natin na ang labanan ay hindi sa pamamagitan ng sword o ng tabak. Ito'y labanan sa pamamagitan ng prinsipyo at labanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid na paniwalaan natin na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Magkaminsan tayo tayo'y nanghihina kapag nakakakita tayo ng mga tekstong hindi natin maintindihan. At magkaminsan may mga teksto na nagsasalungatan sa isa't isa ay kaunting pagsasalungatan lang ay tayo nanghihina na, mga minamahal po natin mga kapatid. Kailangan po nating alalahanin na sa malaking tunggalian na ito, kailangan natin ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Okay? Sa salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang sabi ni Ellen G. White sa Selected Messages Book 1, page 21. Hindi ang mga salita ng Biblia ang kinasihan, kundi ang mga tao ang kinasihan. So, hindi pala ang salita, hindi ang mga salita ng Diyos ang kinasihan, kundi ang mga tao ang kinasihan ng Diyos. Ang pagsaksi ay hindi gumagawa sa mga salita ng tao o sa kanyang pagpapahayag, ngunit doon sa tao mismo. Nasa ilalim ng impluwensya ng Banal na Espiritu ay puno ng mga kaisipan. Ngunit ang mga salita ay tumatanggap ng tatak ng individual na pag-iisip. So, kapag ka po pala nababasa natin ang Biblia, bagaman ito ay kinasihan ng Banal na Espiritu, ang kinasihan ng Panginoon ay ang manunulat, hindi mismo ang sumulat. Hindi mismo ang sulat. So, madalit sabi mga kapatid, pagka nagbabasa tayo ng Biblia, ang nakikita natin ay ang personalidad ng sumulat. Pero, ang panukala o ang purpose ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya merong mga ilang bagay na makikita natin tila baga nagsasalungatan, pero hindi ho ito nagsasalungatan. Kagaya po nung Mateo 27:35 at 37, ang sabi ito, si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Pero kung titignan natin sa Marcos 15:26, ang hari ng mga Hudyo. Kung titignan naman natin sa Lucas 23:38, ito ay ang hari ng mga Hudyo. So, para bagang nagsasalungatan, pero actually mga kapatid, sa abot ng alaala, nung taong sumulat ay sinulat niya ito. Wala naman hong pagsasalungatan kung titignan natin, kaya lang ang memory po ng tao, yung emphasis o yung mas malaking halaga para sa kanya ay yung maisulat kung ano ang kanya nakita at naalala. Ayan ho. Pero kailangan natin na pagkatiwalaan ng Diyos at pagkatiwalaan ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Gaano man ito kahina o imperfect, ito po'y tinatanggap ng Diyos bilang kanyang salita. Ayan, kung titingnan natin, pagka nagpasulat ba tayo sa isang kalihim o sekretary, tapos sabi natin, sabihin mo nga na maghanda sila at meron tayong gagawing birthday party, ganito. So,
nasa sa sekretary na po kung paano po yun sasabihin. At pagka nabasa na po ito, pipirmahan na ito at ibibigay na. Minsan, ganito po ang pangyayari. Ang nag-utos para isulat ay ang Panginoon, pero ang sumulat ay ang tao. So, kombinasyon po ito ng divine at ng human. Kagaya rin po ng ating Panginoon Kristo na isang kombinasyon ng divine o ng pagka-Diyos at kombinasyon din at the same time ng pagkatao. So, ito po ang divine mystery ng Panginoon. Na sa pamamagitan nito, ipinahayag niya ang kanyang kalooban o ipinahayag niya ang kanyang sarili sa makasalanang tao. Upang ang makasalanang tao ay magamit upang iligtas din ang kapwa makasalanang tao sa pamamagitan ng kanyang personal na karanasan o relasyon sa Panginoon. So, titingnan natin mga kapatid na minsan mapansin po natin sa dalawang tala ng Gawa at ng Gawa 1:18 at Mateo 27:5 na ang isa'y nagbitin o nagtali ng kanyang liig. Si Judas, yung isa naman ay sumambulat ang kanyang tiyan. Kung ipapaliwanag natin ito sa ilang mga extra-biblical na mga account, siya ay unay, siyempre, nagtali ng kanyang liig nang siya ay bumagsak na ang tali, ay pagbagsak niya ay sumambulat ang kanyang tiyan. Wala hong salungatan sa dalawa. Kailangan lang ho nating makita ng matuwid o mas maipaliwanag natin sa ating sarili na ang Diyos ay kailanman hindi siya gagawa ng anumang paraan na ikahihina ng ating pananampalataya. Bagkus lalo tayong palalakasin sa pamamagitan ng lalong pagtitiwala sa Kanya. Ano po ba ang hiwagang ito na mapapansin natin? Ang sabi sa Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, mapapansin po natin, sa pagpapasimula pa lang ng paglalang ng Diyos, nilalang niya tayo ayon sa kanyang larawan. Kung titingnan natin mga kapatid, si Adan ay nilalang sa larawan ng Diyos. Hindi siya nilalang sa pamamagitan ng salita lamang. Sila ay nilalang at hinugisan ng Panginoon ayon sa kanyang sariling kamay upang ipakita na may mas malapit siyang relasyon sa tao kaysa sa anumang bagay na nilalang niya sa buong mundo. At papansinin natin, maging si Eva mga kapatid, ay hindi nilalang ng Diyos na separate. Hindi nilalang siya ng Diyos na na kinuha mula kay Adan. Bakit? Sapagkat kay Adan nang galing ang original na perfect o sakdal na imahen ng Panginoon. Upang sa pamamagitan nito'y mahayag ang kapahayagan ng buong pagkatao ng Diyos. Na sa pamamagitan ni Adan, sa pamamagitan ng ating mga magulang, ay nahayag ang kalwalatian ng ating Panginoon Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito po ay nakasulat, papansinin natin mga kapatid, sa Deuteronomio 6, ang talata po ay 4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ang sabihin niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, hindi ho gumagawa ang panukala ng Diyos na hindi nagkakaisa. Ang Diyos ay nagkakaisa. In fact, ang tawag sa kanila ay iisa. Iisa sila saan? Iisa sila sa substance, sila ay Diyos. Iisa sila sa panukala, ang panukala ng pag-ibig. Iisa sila sa panukala ng pagliligtas. At kailanman wala hong inibig gawin ng Diyos na ikasasama natin. In fact, nang ipakita ng Panginoon ang kanyang sarili, ang sabi po sa Juan 1:1-2, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan na sa inyo'y aming ipinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag. So, itong buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, nang pasimula, ito'y nasulat din sa Juan 1, sa talatang 1, nang pasimula ay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos, kasama ng paglalang na ito ang ating Panginoon Kristo, ang Ama at ang Banal na Espiritu, birang kapahayagan ng kanilang banal na panukala ng pag-ibig at ng magkasala at nahulog ang mga tao, ang banal na panukala ng pagliligtas. Na ito ay may kinalaman saan? Sa kanyang mga panukala na mapabuti ang tao. So, kapatid, kung papansinin natin, napakahalaga ng
ng kombinasyon tungkol sa pag-iral ng Diyos na ang pag-iral ng Diyos na ito, ng banal na Espiritu, ang pag-iral ng Diyos Ama at ay hindi maaring magkahiwalay. So walang gagawin ng Ama maliban ng magsang-ayon ang Anak at Espiritu Santo. Wala ring gagawin ng Anak maliban ng sumang-ayon ng Ama at ang Espiritu Santo. At wala ring gagawin ng Espiritu Santo maliban ng sumang-ayon ng Ama at ang Anak. Pero magkakaiba sila ng trabaho. Ang Ama ang mag-uutos, ang Anak ang gagawa, ang Espiritu Santo ang magbibigay ng kapangyarihan o inspirasyon sa mga gawaing ito ng kadiyusan. Kaya mga kapatid, hindi maaring paghiwalayin natin ang mga bagay na ito. Ganon din sa panukala ng pagtubos. Hindi mo natin pwede. Kaya ang maling doktrina tungkol sa kadiyusan ay nagdudulot ng maling resulta kahit hanggang sa kapahamakan. Kaya sa malaking tunggalian na ito, kailangan ay napakalaki ng role ng tamang doktrina sapagkat merong tinatawag na doktrina na ang Diyos ay nilalang ang mundo, pagkatapos niyang lalangin ito, ay iniwan niya na ang mundo at pinabayaan na lang sila na magsumikap sa kanilang sarili. Pero mga kapatid, ang tawag po natin dito sa paniniwalang ito ay deist o Diyos na malayo. Mga kapatid, ganito ba ang ating pananampalataya sa Diyos? Kung ganito pong pananampalataya natin sa Diyos, kailangan ho nating bumalik sa tamang aral. Bakit? Sapagkat sa pagbalik natin sa tamang aral, lalo nating kaluluguran, lalo nating iibigin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay involved o ang Diyos ay sangkot sa bawat yugto ng kasaysayan ng buong mundo at sangkot din sa yugto ng kasaysayan ng iyong buhay. So napakahalaga na sa ating pag-aaral ay patuloy natin na ipakita na ang bawat pahina ng Biblia ay sa ikatitibay ng bawat mananampalataya at ang bawat pahina ng Biblia ay ipinahayag upang tayo mga kapatid ay maligtas sa malaking tunggaliang ito at managumpay. Ang sabi po ni Ellen G. White sa Great Controversy, page 8 and 9, ang Diyos ay matagal nang nalulugod na ipabatid ang kanyang katotohanan sa mundo sa pamamagitan ng mga ahensyang pantao at siya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang mga tao ay ginagawang karapat-dapat at binigyan ng kakayanang gawin ang gawaing ito. So, pwede naman sanang gawin ito ng anghel. Pero nalulugod ang Diyos na ipagawa ito sa tao sapagkat sa pamamagitan ng pagpapagawa sa tao, lalong lumalapit ang relasyon ng tao sa Diyos at lalong nahahayag ang kalwalatian ng Diyos sa taong kanyang ginagamit. Tuloy pa po natin. Ginabayan niya ang isip sa pagpili ng sasabihin at isusulat. Ang kayamanan ay ipinagkakatiwala sa lupang sisidlan, earthen vessel. Subalit, magkagayunman, ito ay galing sa langit. So kahit ito ay imperfect, galing pa rin ito sa langit. Ang patotoo ay ipinararating sa pamamagitan ng hindi perpektong pagpapahayag ng lingwahe ng tao, ngunit ito'y patotoo ng Diyos at ang masunurin, nagtitiwalang anak ng Diyos, ay nakikita doon ang kalwalatian ng isang makalangit na kapangyarihang puspos ng biyaya at katotohanan. So, kung ikay magtitiwala sa mga imperfect na tao na sumulat ng Biblia, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Diyos. Kung ikaw ay nagtitiwala sa pastor na ginamit ng Diyos, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Diyos. Kung ikaw ay nagtitiwala sa elder na ginagamit ng Diyos sa bawat pulpito, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Pero kung hindi ka magtitiwala sa bawat ahensya ng Diyos, ibig sabihin wala kang tiwala sa Diyos. At kung wala kang tiwala sa Diyos, paano kang magtitiwala sa hindi nakikita, samantalang ang mga nakikita ay hindi mo pinagtitiwalaan? So mahal na kapatid, sa ating pong pag-aaral ng banal na salita, ipagkatiwala po natin na ang bawat salitang ito'y kinasihan, napapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal at tinuro ang lubos sa paggawa ng mabuti. So mga minamahal, sana po sa ating patuloy na pagsisiyasat ng Biblia maging bahagi ng buhay natin ang magtiwala sa salita ng Diyos gaano man kahirap, gaano man kalalim ito. At sa pagtatapos, ano po ang ebidensya na ito'y salita ng Diyos? Ang ebidensya ay sapagkat hindi natin kaagad maintindihan. Sapagkat kung ito lang ay comics at textbook, maintindihan na kaagad natin. Pero dahil ito'y malalim, nangangailangan ito ng pagtitiwala, pananalangin, at pagpuspos ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi ito'y hindi salita ng tao lamang. Ito'y sa katunayan ay salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin.
Dakila po naming Diyos, Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyong salita at kung sakali man na meron kaming pagdududa, pagpalain po ninyo kami, bigyan kami ng lakas upang magtiwala sa inyo. Tanggapin ang bawat salita na makapagpapadunong sa amin sa ikapagsasansala, sa ikasasaway, at sa ikatitibay ng aming pananampalatayang kami masakdal, maging kagaya ng aming Panginoon Kristong sakdal sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po hanggang sa muli sa ating pong pag-aaral ng leksyon.